Kanina pala no, yung battery niya pala nagbi-blink na pula. Lobat, lobat siya. Tapos chinarge ko muna. Yan. Tapos na-connect na natin sa app niya. Sa Moondrop app. Na ito. Yan. Bali na-connect na natin. Yan. Tayin lang natin. Yan. Yan na siya. Tapos may ano pala siya no, may gain tatlo. Low, mid, tsaka high. Tapos may ano din siya. Function. Yan. Dual device connection. Tapos may EQ. Yung EQ pala natin naka ano siya. Hindi ko muna ginalaw yung reference. Kanina nilagay ko sa ano, bass plus. Yung tunog niya okay naman siya. Medyo may bass din siya. Halos balance. Yan. Tapos meron pa ditong online interactive DSP. Yan. Kasi hindi ko na ginalaw muna yan. Lalo't naka Chinese yung language. Bali yung DSP no, yung tawag doon, digital sound processing. Para yun sa ano yata, sa DAC. Yan. Tapos may ano rin siya pala, may yung function. Op. Saan yung isa? Bali ito pala yung volume niya no. Yan, slide niya lang. Yan. Tapos ano pa nga ba? Yung kanina. Sagli. May ano pala kanina to no. Nakakonect ba tayo? Yan, nakakonect. May ano siya pala, may touch function, yung triple click ba yun, kung sa right forward, tapos kung sa left yung previous. Yan, hindi na tayo madetalye dyan. Bali yung ito pala, si Moondrop Pill, ay ito pala yan, triple click, double click. So kung dito ka naman, yan yung mga function nya. Kung sa call, yan, okay na. Bali si Pill pala, yung design nito, OWS, yung tawag doon, open wearable stereo. Yan siya no. Nabilong siya sa OWS. Tapos yung design niya, clip style, clip on, kung ano man tawag doon. Yan. Tapos magbibigay pala tayo ng ano lang no, impression. Yung dahil sa design niya, yung design na ito, komportable siya sa tenga. Pwede mo siyang ihiga. Pero depende rin yun sa tenga mo, kung gaano kalaki, gaano kaliit, sa hugis. Tapos dahil sa design niya na to, yung parang sing-sing, nakaganon. Yan. Yung tenga mo. Sinubukan ko siya sa helmet no. Pagpasok ko sa helmet, ano siya, walang problema. Portable naman sa loob. Ano to? Anong side? Pangalan yan eh. Ito. Right. Yung sa right naman, ganyan siya, nakaganyan. Balik ka ganyan. Dito yung likod ng tenga mo.
Yung pagpasok sa ulo mo yung helmet, ganyan, okay siya. Tapos sa loob, walang problema. Ngayon, pag tatanggalin mo na, doon na mag-uumpisa yung problema. Dahil yung malaki yung ganito niya, sasabit siya sa ano, ba nakaganon, no? Right side. Yan. Ito yung tenga mo. Kakalang siya ngayon sa helmet mo. Kasi mahirap, hindi siya matatanggal. Masakit siya pag pinilit mo, kaya pwedeng masira siya o yung tenga mo medyo masasaktan bago matanggal. Tapos sigurado yon, pag na ano mo yung helmet mo, sigurado makukuha mo yung helmet mo pero mahuhulog na to. Kaya pag tanggal mo ng helmet, mahuhulog yun siya sa sahig. Kaya yung ganitong design, siguro depende sa inyong tenga. Base sa na experience ko, hindi siya swak, hindi siya tugma sa preference ko na ginagamit ko sa helmet. Take note na isang side lang yun, sa mga navigation. Gumagamit ako ng earphone. Minsan nakikinig din ako ng music pero hindi yung malakas. Aware ka pa rin sa paligid mo. Yun. Bali sa helmet, yung base sa aking experience, hindi siya pwede, hindi siya ubra. Tapos yung ganitong design, open, siya, komportable. Ngayon, yung problema naman dito, ito left side, yan, ganyan. Ang problema naman dito, komportable, pero ito yung pinaka labasan ng sound, yung driver niya, yung speaker niya ba. Ngayon, hindi naman tayo prepareho ng hugis ng tenga o laki ng tenga, o di ba? Iba yun eh. May unique, parang unique yung mga tenga natin eh. Minsan nga left and right hindi yan magkapareho. Hindi symmetry. Ngayon, yung dahil sa design niya na open, hanapin mo yung kung saan siya maganda tumunog. Igalaw-galawin mo lang. Yun. Tapos yung impression natin sa kanya pala sa sound. Okay yung tunog niya, may pagka hi-fi din. Pero pagdating na sa sa volume, mahina siya masyado. Kung sa loob ka ng bahay, sa kwarto, pinapanood ka, nakikinig ka music, wala siyang okay siya, malakas na, wala problema. Kaso pag nasa labas, bitin to. Kumbaga, yung ingay sa labas, magpapantay lang sila. Tapos, ang hina ng volume niya, yung sinasagad ko pa, di kagaya ng ganito, no, yung Roselsa na Ceramic Smart 2. Ito, nagagamit ko to sa helmet. Walang problema. Tapos, ito lang din yung mga earphone na pwede kong i-gamitin sa helmet. Hindi naman siya masakit o hindi siya yung bumabangga, sakto lang. Tapos ano pa nga ba, yung volume nito dito layo, siguro 40% lang dito, malakas na eh. Gaya nito, punta tayo sa power amp. Pag sa Mondrapil, sagad yon, ganyan siya. Pero pag sa dito naman sa Roselsa Mark II, Ceramic Mark II, maganda rin siya, no? Yung volume ko dyan sa Ceramic Mark II, ganit hanggang dito lang, ganyan lang. Kung sa loob dito, malakas na. 50 yan, 40 to 50%. Kaya ko pa yan. Malakas na yan. Malakas na talaga yan. Wala ka nang maririnig dahil sa passive noise isolation niya.
passive noise cancellation, no? Dahil dito sa ear tips niya. Ayun. Dito naman sa ganitong design, ano siya, hindi siya maganda sa mga maiingay na lugar. Maganda lang to sa ano, sa loob ng bahay. Yan. Tapos hindi ko pa na-try yung tawag niya, no. Tapos dito sinasagad ko talaga yung volume, nakaganon talaga, as in sagad. Kasi mahina yung, parang nagkasabay kasi, mahina na yung volume power niya, yung pinaka power niya, no. Volume power, yung pinaka volume niya dahil sa driver niya, no. Yun lang kaya ng driver eh, o ganun lang yung naka-design niya sa kanya. Tapos sumabay pa yung, dahil ano to, open siya, kaya expose siya sa ingay. Kailangan mo talagang lakas yung volume. Kaya siguro ang masasabi ko dito, no, at hindi ako ang gagamit nito, si Mrs. Yan. Okay naman siya, no, sa sound okay siya. Sa battery life hindi pa natin na testing. Sa comfort panal, ito yung maganda. Sa sound niya mismo okay din, may pagka hi-fi na rin yung tunog niya. Pero dun sa volume, hindi siya hindi siya uubra sa preference ko, no. Tapos yung pag ginamit ko na sa helmet, hindi pag pasok mo pagsuot mo ng helmet, walang problema. Pag tatanggalin mo na, doon na yung problema. Yan. Sa battery naman hindi pa natin na try, no. Kaya masasabi ko dito, okay naman siya sa ano. Yun, sa sound tsaka sa comfort, sa volume output. Siguro majority mabibitin sa ganitong lakas ng volume niya. Tapos sa presyo niya na 1980 o sabi natin 2,000. Siguro sa preference ko o sa experience ko na, mas okay siguro kung ibang brand ng ganito, o kung gusto naman ng ganito, dito na lang ako. Yan. Tapos kumpara natin sa IEM mismo. Ito yung hindi ko na nga nagagamit. Ano to? Si NF Audio. Kung sa ano lang, sa sound quality, ito yung superior. Sa fit naman, magdidepende din yan sa hugis sa shell ng IEM. Tsaka sa tenga mo. Pero mostly naman, ano naman to eh, komportable naman basta hindi siya masyadong malaki sa tenga mo, no. Kaya kung sound quality talagang habol mo, ito yung kunin mo, mag-research ka dito. Tapos kung comfort ang gusto mo, priority mo, itong OWS na earphone. Tapos itong si TWS ni Roselsa, parang nasa gitna siya, no. Hi-fi na rin siya, tapos wireless. Tapos maganda rin yung battery life nito, makunat to. Tapos yun, sa Moondrop Pill, siguro si Mrs. na magagamit yan eh. Siguro matutuwa na siya sa ganito kasi ang problema talaga niya, hindi yan gumagamit ng earphone eh. Kaya yung nagamit niya lang dati yung earphone na yung yung VE, ano ba tawag, VE Monk. Ito pala si VE Monk pala yan, yung ganyang design. Yan lang yung halos yung earphone na nagamit ni Mrs. Tsaka yung mga free na
Pag bumili ka ng smartphone, yung kasama doon yung ganitong style. Ito lang yung umubra sa kanya. Bukod doon itong IEM, binilihan ko siya, hindi rin umubra. Tapos yung ganito na IEM style din, hindi rin umubra. Tapos nag-try kami ng yung stem type sa mga mall, hindi rin mostly doon hindi talaga umubra sa kanya. Ito lang yung lip style yung na pumirmi sa tenga niya, no. Yung sinubukan namin yung Soundcore na Aero Clip. Kaso walang sound lang, sa fit lang. Tapos yung isa yung Shocks Open Dots. Open Dots ba yun? Kaso ang mahal, nasa 7K. Pero yun, maganda talaga yun. Kaya siguro no, yung sa mga makakapanood nito, ito yung earphone na para sa yung may problema sa fit, yung hindi sila makasuot ng earphone na maayos. Yung maganda to. Yun ang strong point niya. Sound okay din. Yun lang, sa volume bitin talaga. Pwede na rin kung sa bahay lang. Kaya sa presyo niya, no, medyo mahal din sa 2,000. Mas marami pang yung hindi niya kapareho o yung ganito lang. Marami pang mas mura, kaso nga lang sa fit lang. Para talaga to sa may problema sa mga fit. Kaya dito lang siguro, no, tatapusin na natin yung video natin. Sa presyo niya medyo mahal na rin siya, pero kaya pang i-tolerate. Basta naman uubra sa kung anong function niya yung hanap mo eh. Bali marami na palang design na ganito na naglabasan, no. Kaya hanggang dito na lang siguro, no. Tatapos na yung video natin. Salamat pala sa mga yung manonood. Sana may manood. Yun lang, no. Salamat, at pag sa sunod naman may mga unboxing tayo, i-upload natin para ma-document lang natin yung mga binili natin. Tignan mo, maganda siya, unique eh. Kahit sino wow, ganda niyan na. Siyempre sa una, pero pag tumagal, maano ka rin, masasanay na. Yan, i-charge ko muna to kasi hindi pa siya fully charged. At yun lang siguro, no. Bali, i-upload natin to. Salamat pala sa manonood. Hanggang sa muli.